ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Magandang gabi po sa bawat isa. Kayo po ay nanonood na po sa Feasting on the Divine Verses. Ito po ay ministry po ng ating mahal na Bishop Fernando de Vega. And again, ako po nagpapasalamat for the opportunity na binigay po sa atin na mahal na Bishop po natin na ako po ay makapag-share ng ating devotion po for tonight. Yan po, magandang gabi po sa bawat isa. At konting shoutout lang po sa unang nakita ko po dito kay Preacher Nick Solinap. Hello po, good evening po sa bawat isa. At kay Jove Castardo, and of course, kay Sister Franchet Binamira, ayan, ang aking magandang fiancé. Ayan, hello sa'yo. Ganon din po kay Masatoshi Yokoyama, kay Teacher Manny Flores, kay Joel Lacuna, kay Ma'am Tessie Prieto, hello po Ma'am Tessie, kay Mama Vim Rosquata, hello po, magandang gabi po sa inyo Mama Vim. Kay Sister Nina Flores, ayan, Brother Royan Galliano, at ayan, kila Sister Annette Kagiyat, kay Ma'am Malulaw, kay Sister Paulina Kiyanko, kay Sister Dang, kay Tita Dang Soriano, hello po. Hello po sa bawat isa, kay Ma'am Elena Vilay, kay Pastor Mark J. Loyola, siya po yung tatay po, nung kumanta kanina si Topher po, siya po yung isa sa mga pinili ko po na mag-special number tonight. At kasi po, ayan po isa mga titulang po natin na para sa akin, isa sa mga pinaka-intelligent po na estudyante po natin sa Sunday School. Of course, sa aking kapatid, sa ating resident pastor, kay Pastor Norman Marigat Dula. Good evening po, Pastor. Good evening, kapatid. At yan po, so yan po yung ating mga konting shoutout po. At ganun din po, gusto pong batiin ng happy birthday ang ating magiting, maganda, at always looking young na nanay po sa ating church, si Nanay Perlita Barbado. Hello po, Nanay Lita. Happy birthday po sa inyo. And tomorrow naman po, ang may birthday po ay si Brother Ryan Melorin po. Yun. So sila po yung may mga birthday tonight. At ayan po, salamat po sa lahat po ng mga nag-join na po tonight, and I hope na itag nyo na po yung mga friends nyo, yung mga ka-churchmates nyo, at mag-focus na po tayo, maghanda na po tayo upang makapakinig po tayo ng salita ng Diyos. At before po tayo makapakinig ng salita ng Diyos, tayo po muna ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Salamat po. Let's pray. Ama naming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa inyong kabutihan po sa amin ngayong gabi. Salamat po sa pagpapala niyo po. Salamat po sa pag-iingat niyo po sa bawat isa. At ngayon po Panginoon, mag-aaral po kami ng inyong salita. I-bless niyo po ang bawat isa at gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Lord, we pray Panginoon sa tatay po ni Ma'am Mary Ann Limkian, tulungan niyo po siya Panginoon, give them the provision Panginoon sa mga gagastos sa ospital, at kayo po ang magbigay sa kanila Panginoon ng wisdom, and of course Lord, we pray Panginoon for your healing mercy sa kanyang tatay. Tulungan niyo po sila Panginoon sa kanilang pinagdadaanan po ngayon, and sa lahat po Panginoon ng aming mga kapatid na may sakit Panginoon, may mga dinaramdam Lord, kayo po magbigay sa kanila Panginoon ng kagalingan, and Lord, ganoon din po yung sa mga kapatiran po namin, sa mga nanonood po sa amin na may mga healing po sa inyo Panginoon, naway ang kalooban niyo po Panginoon, ang mga ibabaw po Panginoon ngayong gabing ito. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa at pagpalain niyo po kami sa aming pag-aaral po ng inyong salita. Salamat Panginoon, at ibinabalik po namin lahat ng papuwit. Pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
be the chosen one? Or did his people know that a cloud of smoke would someday lead them home? Sometimes God will speak through a bush of flames or pillars in the sky. But at times His silence fills our days, leaving us to wonder why. Sometimes we wait simply to find. Sometimes His answers come with time. Not right away, simply to see. Sometimes we never get those parted seas that lead us from the shore. But there is a place where we rest in His grace, when sometimes we wait on the Lord. If I had my way, there would come a day with a never-ending dawn. No more mournful sighs in the dark of night, as I wonder where He's gone. I would never see how His mercy reigns beneath the cloudless sky. There would be no need for healing grace to comfort when we cry. Sometimes we wait simply to find. Sometimes His answers come with time. Not right away, clearly to see. Sometimes we never get those parted seas that lead us from the shore. But there is a place where we rest in His grace, when sometimes we wait on the Lord. Sometimes we wait simply to find. Sometimes His answers come with time. Not right away, clearly to see. Sometimes we never get those parted seas that lead us from the shore. But there is a place where we rest in His grace, when sometimes we wait on the Lord. But there is a place where we rest in His grace, when sometimes we wait on the Ayan, salamat po, Sister Lizette.
Jamon. At yan po, si Sister Lizette po, isa po yan sa aking pinakamatalino or isa sa mga matatalino ko pong estudyante yan sa Sunday School, and I'm very proud sa kanyang mga achievements, di lang sa school, pati sa ministry. Ngayon po, umaawit na po talaga siya sa Panginoon, katulad ng kanyang kuya at kanyang Deacon Roy, at kanyang father, at kanyang mother, Sister Marge. Yan po, shout out sa iyo, Sister Lizette, at salamat sa iyong awitin. Isa po yan sa mga paborito ko pong awitin, yung Sometimes We Wait. Konting shout out pa po, no? Shout out sa iyo, Pastor Andy Mananon. Hello po. Of course, ating Pastor Mark J. Loyola, na napagkamali nata ko si Pastor Norman. Nalito tuloy si Ma'am Malu. Ayan, hello po sa inyo. At shout out din po sa mga nakasakay sa van po natin ngayon. Sila po ipapunta at saan ba sila papunta? Valenzuela. Sa Valenzuela po sila papunta para mag-practice po dun sa ating for our May event, di ba? So, yan po, sa ating concert sa May. So, kasama po yan. Shout out po sa iyo, Teacher Jabez, Ebenezer, Orala, hello po. At sa lahat po, kay Tatay Joselito, ingat po kayo sa pagdadrive. Alam ko po, nanonood po kayo ng feasting, pero focus po kayo sa daan. Ayan, sino pa bang dapat ko po i-shoutout dito? Ayan, shoutout po sa iyo, Tita Carissa. Kanina kausap ko po siya, kaya lang medyo mahina po yung signal. Hello po sa inyo, Tita Carissa. Of course, kanyang magandang anak, si Sister Maricar. Hello, I hope makatakbo ka na. Ayan, pag-pray niyo po, Sister Maricar. Yan, medyo natapilok po siya ngayon, pero let's pray na sana makatakbo na siya soon. I think yun lang po yung ating shout out. Kung hindi ko po kayo nabanggit, pasensya na po. At ang mahalaga naman po dito, yung makapag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Amen? So buksan po natin ang ating mga Bible. We will just be reading 6 verses. Okay? 6 lang po na verse to, konting-konti lang po. At isang Salmo ang ating babasahin po ngayon sa Psalms chapter 128. Psalms chapter 128. Basahin po natin. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. For thou shalt eat the labor of thine hands. Happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel. Ang title po ng ating message for tonight is The Secret to a Happy Life. The Secret to a Happy Life. Alam niyo po, medyo nagdadalawang isip po ako na sabihin po itong mensahe ito dahil ito po isang sikreto. No? Kapag sinabi ko po, hindi na po ito sikreto. Pero dahil ito po ay galing sa salita ng Diyos, hindi po dapat ito sinisikreto. Tama po ba? So, kung kayo po ay ready na po, shout amen po. No? I mean, shout amen tuloy. Type amen. Type amen po. Yan, para nakikita ko po kayo na kayo po ay nag-response sa ating message tonight. And alam niyo po, total tayo lang naman po nakapakinig ito. Sasabihin ko na po sa inyo ang sikreto ng isang masayang buhay. Sinabi po yan sa verse 1 mismo. Sa verse 1 po mismo, sinabi po ng psalmist, Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. The secret to a happy life is the fear of the Lord. Kahapon po, ang naging mensahe po ng ating resident pastor, ng ating Pastor Norman, is the fear of the Lord. At dito, dinefine po ng ating pastor, di ba? Dinefine po ni Pastor Norman yung fear of the Lord. Ano bang meron sa fear of the Lord? Anong mangyayari sa iyo kapag meron kang fear of the Lord? Now, this is just a supplementary message sa kanya naging mensahe kahapon. And I hope ma-appreciate po natin yung magiging benefits po na pakikinig po natin sa mensahe po nito. Again, kung makakapakinig po yun ng halos similar na points, it's because ito po ay pattern, ito po ay inspired by the message of our Pastor Norman kahapon. And I hope po na ma-appreciate niyo po itong mensahe na to. Again, sa pagdating po sa fear of the Lord, di ba? When we say fear of the Lord, katulad po na sinabi ni Pastor Norman, ito yung dalawang meaning po yan. It's either yung ikaw ay in awe, ibig sabihin you are amazed by the Lord, or ikaw talaga may takot, literal na takot po ito. Literal na takot sa Panginoon na gawin yung ayaw ng Diyos. Yun po yung dalawang meaning yan. And also, it means to be wise, di ba? To turn away from wickedness and to walk in His ways. The fear of the Lord starts within us. Di ba? Sa individual po yan. Hindi po yan, di ba? Kumbaga, pag sinabi ng fear of the Lord, personal po yan.
sa atin po, it start within us, di ba? You have to be wise, you have to turn away from wickedness, and you have to walk in the ways of the Lord. That is the secret to a happy life. Fear of the Lord. Again, let me read once again yung verse 1. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Alam niyo po, nung inaaral ko po itong Psalms chapter 128, ito pong salmo na ito is about a man. Okay? Is about sa isang tao. A man blessed first in his hard work. Sabi po sa verse 2, For thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. This man, na tinutukoy po sa Psalms 128, he is blessed in his hard work. Ilan po kaya sa atin yung binless ng ating magandang pagtatrabaho, yung mabuting pagtatrabaho? Ito pong tao na ito, because of his fear, di ba? Sa kanyang fear of the Lord, he is blessed in his hard work. Pangalawa po, sabi po sa verse 3, Thy wife shall be as fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. This person, this man, is not only blessed in his hard work, he is also blessed with a healthy home. No, yung kanyang sambahayan, yung kanyang home, yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, they are all healthy. Ibig sabihin ng tinutukoy ng healthy, hindi lang physically, but also they have a healthy relationship. Okay? And also, this person na tinutukoy po ng Psalms 128 is also blessed in his homeland. Sabi po sa verse 5, The Lord shall bless thee out of Zion, thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. Again, yung tao po na ito, he is blessed in his hard work. Pangalawa po, he is blessed with a healthy home and he is blessed in his homeland. A man blessed with such blessings leads to a happy, long life. Sa verse 6, Yea, thou shalt see thy children's children and peace upon Israel. Again, the secret to a happy life is none other than, yung fear of the Lord lang. Yun lang po yung sikreto ng isang masayang buhay. Kaya nga po, ulitin ko lamang po na ang fear of the Lord, it's something personal. Ito po ay personal po sa atin. Dapat ginagawa po natin. Diba? Yung preaching po kahapon, kung gusto mo maging wise, diba, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. You have to turn away from wickedness because that's the fear of the Lord. Yung ayaw mong gawin yung ayaw ng Diyos. Ang gusto mong gawin, yung gusto ng Diyos. And also, you have to walk in His ways. Ito yung consistency natin sa buhay Kristiyano po natin. Kaya nga, a man that has the fear of the Lord will have number one, a prosperous life. Ang tao na merong takot sa Diyos ay meron pong prosperous life, masaganang buhay. Sabi po sa verse 1 and 2, ito pong tao na to na may takot sa Diyos at lumalakad sa landasin na sinabi ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, itong tao daw po na ito, he shall eat the labor of thine hands. Ang ibig sabihin po nito, yung ma-appreciate niya po yung kanyang pinagtatrabahuhan. Ilan po sa atin dito, yung pagod na sa trabaho, and yet nung dumating yung ating sweldo, naku pastor, parang tubig yung pera, dumaan lang sa aking kamay. Marami po sa atin nakaka-experience ng ganyan. But this person, because of his fear, because of the fear of the Lord, itong tao po na ito, na-enjoy niya po yung labor na kanyang ginagawa. Meron po siyang kinakain. Di ba sabi, For thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Kaya kapag tayo po, medyo nagkakaroon po tayo ng problema sa trabaho, kaya nagsasawa na po kayo sa ginagawa, baka kailangan nyo pong balikan yung fear of the Lord. Baka kailangan nyo pag-aralan yung fear of the Lord. Do you still have that fear of the Lord? Baka mamaya, isa po yun sa nagiging cause kung bakit ka napapagod sa iyong trabaho, o kung bakit, di ba, ikaw ay hindi nagiging blessing sa trabaho mo, or hindi nagiging blessing yung trabaho sa'yo. Baka mamaya, imbis na magtrabaho ka, ito pa yung trabaho mo, ito yung nag-lead sa'yo, papalayo sa Panginoon. It's not the fear of the Lord. Kapag nilayo ka niyan sa Panginoon, hindi yan fear of the Lord. The psalmist pointed out that when he feared the Lord, he meant walking in the way of God. We should know how to obey the Lord so that we may receive His blessings. Dapat po, alam po natin
di ba, na pag tayo ay sumunod sa Diyos, kapag meron po tayong fear of the Lord, alam po natin na nandun po yung blessings. Kasi po, sa pagsunod po natin sa Diyos, meron po dong pagpapala. Sa pagsuway po natin sa Diyos, nandun po yung pagpapalo. No? Kaya nga, pag tayo po sumunod sa Diyos, pinagpala po tayo, make sure na yung pagpapala po natin, nagiging pagpapala rin po tayo sa ibang tao, lalong-lalo na po sa ating pastor, sa ating church. Baka mamaya, yung pera, kaya lang lumalagpas sa'yo yan, baka kasi hindi ka nagiging pagpapala sa church. A man that has the fear of the Lord will have a prosperous life. Alam niyo po, nung ako po ay nagtrabaho, first time ko po magtrabaho, ako po ay nakapasa, ako po isang certified public accountant. At nung ako po ay, naalala ko sinabi ni Bishop, may mga CPA po sa atin, yung iba sipunin, pareho po ako yun, CPA at sipunin, ako po pareho yun. At nung ako po ay naging CPA, nung ako po ay nakapasa, the morning, okay, the morning after ko na-receive yung message, at nung na-check ko dun sa online, na ako po nandun yung pangalan ko sa rosters ng mga CPA, kinontak po agad ako ng isang company. At sinabi na pumunta ka dito at meron kayong breakfast. So pumunta po ako. So wala po akong tulog yan, pumunta po ako. So akala ko simple breakfast lang until dinala po kami sa isang kwarto at dinatagan po kami ng mga kontrata. Sabi ko sa Lord, grabe ang Panginoon. Talagang dilatagan ako ng kontrata, pinirmahan ko po agad. Kasi walang interview, walang anything na, wala akong gagawin na kahit anong dadaanan na interview, wala akong aaralin, basta pipirma na lang ako. Then after that, requirements na, yung medical, everything na kailangan sa company. So pumirma po agad ako without thinking, without consulting the Lord, without consulting my pastor, without consulting my parents, pumirma po agad ako. At alam niyo po, itong trabaho na ito, hindi ko po akalain, ito po yung maglilid sa akin, papalayo pa po sa Panginoon. Mas lalo po akong nilayo sa Panginoon. Alam niyo po yung lagi kong description doon, sabi ko, para akong pumapasok sa exit. Yung mga tao papalabas, pero ako papasok sa exit. Pag kayo po pumasok sa exit, ano po yung may experience nyo? Pwede po kayong masangga, di ba? Mauntog, di ba? Kasi papunta yung mga tao against your way. Ayun po yung feeling kapag kayo po yung malayo sa Panginoon. Parang ang lahat ng bagay against sa'yo. Bakit po? Kasi papalayo ko sa Panginoon Tayo mong samahan ng Panginoon. At least, kung meron mga tao, meron mga bagay, may mga situations ba na parang against sa'yo, at least meron kang kasama mong Panginoon. Kapag meron po tayong fear of the Lord, hindi mo ma-experience basta-basta yung mga ganyang bagay. Alam niyo po, nung nagtrabaho po ako sa SGB, doon sa company po na yon, yan po, sa isang audit firm, yan po yung number 1 audit firm dito sa Pilipinas. Nung ako po ay nagtrabaho dyan, talagang sabi ko, okay naman po siya. Kaya lang mas na-prioritize ko yung trabaho kaysa sa church. At doon na-prioritize ko po yung trabaho kaysa sa church, nagsimula na po akong hindi umattend ng prayer meetings, nagsimula na po akong hindi umattend ng Sunday, even yung hindi na po ako nagbabasa ng Bible, hindi na po ako nagpe-pray, until I realize something. Out of a sudden, bigla na lang may pinarealize sa akin, Panginoon, binigyan ako ng problema sa trabaho. Nabigyan ako ng problema sa trabaho at itong problema to blessing po sa akin, di ba? Pastor, problema pero blessing. Kasi yun po yung palo ng Panginoon sa akin Yun po yung katok ng Panginoon sa akin. Anak, hindi yan ang gusto ko sa'yo. Hindi yan yung dapat na ginagawa mo. Kasi sometimes there is an opportunity to attend the church. May opportunity ako to attend. Kaya ko umattend ng church. Pero dahil sa pagod ng aking katawan, dahil sa trabaho, dahil doon ako nakafocus, pinipili ko na magpahinga na lang. O minsan, nagdadahilan na talaga ako para di maka-attend ng church. Ganun po yung nangyayari sa akin. Pero alam niyo po, nung ako po ay kinatok ng Panginoon, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi yan ang para sa'yo. Nag-resign po ako doon sa trabaho ko. Lahat po ng mga kasabayan ko ngayon na nag-stay po doon, yung iba nasa abroad na, yung iba may mga sariling firm na. Who knows, kung baka nag-stay ako, baka may sarili na akong firm, baka nasa abroad na rin ako, pero hindi po yun ang disenyo ng Panginoon para po sa akin. Hindi po ako doon mag-i-enjoy. Hindi po doon ako magiging masaya. Ang disenyo po ng Panginoon sa akin, maging katiwala ako ng Panginoon. Maging faithful ako sa services, sa pagbibigayan, sa aking ministry. Doon po ko tinawag ng Panginoon. Doon po ko pinapapunta ng Panginoon. Kaya nung nag-resign po ako, grabe po Ilang months po akong walang trabaho noon. At nag-chat po ako kay Bishop.
Di ba, na Bishop, ito po, nag-apply po ako dito. 3 times po ako nag-apply, lahat po yung natanggap ako. Ang problema, kada matatanggap ako, nag-freeze hiring. Di ba, na parang bigla lang, freeze hiring. Ang tagal, kumbaga, ito na yung trabaho, pumirma na ako, kaya lang biglang freeze hiring. Sabi nila parang hindi daw sila papagpatuloy ko ba daw yung kontrata, ganyan. So, hindi ko alam kung anong nangyayari. Ang ginawa ko lamang po, dyan po, ito, katunayan po niyan, dito po ako natutulog sa church nung time na yun. Sumasama ako sa mga Bible studies ni Pastor Mark J. Ayan, so kami nila Preacher Sunny, kasama po kami niyan. Talagang, yun po yung ginawa ko. Talagang sumasama po ako sa mga Bible studies. Talagang dinedicate yung sarili ko na ako po ay, this time, itatama ko yung mga pagkakamali ko nung ako yung nagkaroon ng trabaho. Alam niyo po yung nangyari? Nung ako po ay ilang months na walang trabaho, wala po akong income, okay? Sinusuportahan lang po ako ng kung sino-sino, minsan tito ko pa po, hindi ko na alam, daddy ko po. Basta kung saan po ako makakuha ng pera. Pero alam niyo po yung blessing po doon, all of a sudden, bigla pong may nag-email po sa akin. Yung company ko po, for 8 years, yun po yung nag-email sa akin. At nung ako po ay nag-apply, imagine niyo po, yung kaharap ko po, yung nag-i-interview po sa akin. Ayan, yung nag-i-interview po sa akin, dati po siyang SGB. Dati po siya doon sa company na pinagtrabahuan ko po. At talagang, alam niya po yung nag-i-experience ko. Alam niya po, sabi niya, dahil pareho naman tayo ng pinasukan na work, o sige, tatanggapin na kita. Hindi po ako nahirapan. Yung mga kasabayan ko po, ang hirap ng mga interview nila, may mga exam pa sila. Ako po, hindi po ako nag-exam. Isang interview lang po ako, nakapasok agad ako sa company. Talagang blessing ng Panginoon. Hindi niya po ako inalaw doon sa mga companies noon na pinag-applyan ko. Nakapasa naman po ako. Hindi po yun ang inalaw ng Panginoon. Dahil gusto niya po ako mapunta sa isang company na talagang susuportahan po ako sa aking ministry. Imagine that company for 8 years, yun po yung company na talagang nasabi ko, kapag meron po akong activity sa church, papayagan po akong mag-leave. Kapag meron po akong gagawin for the ministry, papayagan po nila ako, hindi po nila ako sasama, or yung sabihin, papayagan po nila ako na hindi nila ako gambalain. Alam po nila kapag may pangangailangan po ako sa ministry, lalo na pag mga VBS po namin, at 1 week po ako halos na wala, papayagan po nila ako ng ganun. May mga mag-shoulder ng work ko po, pinapayagan po nila. Ganun po magpala ang Panginoon. It's because I learned to obey the Lord. And that's what the fear of the Lord means. Kung kapag ikaw ay natakot sa Panginoon, kung ikaw may takot sa Panginoon, you are in awe of His blessings, and you don't want God na ma-feel niya yung, di ba, yung magkaroon siya ng heartbreak sa'yo, na i-disobey mo siya. Yung po yung tinutukoy ng ating talata, di ba, na yung tao na ito, kaya po siya nag-e-enjoy dun sa kanyang trabaho, sa kanyang yung fruits ng kanyang labors, because natuto po siya doon sa fear of the Lord. Natuto po siyang matakot sa Diyos. Nagkaroon po siya ng takot sa Diyos. Alam niyo po yung blessing po doon nung pumipirma po ako sa new company na ito, hindi ko po akalain na ganun po nila ako offeran. Hindi ko na po sabihin kung magkano po, pero hindi ko akalain na i-offer nila ako ng ganun. Ilang months pa lang po ako na nagtatrabaho, newly grad, bago lang po akong, kakapasa ko lang po, pero yung offer po sa akin, gulat na gulat ako. Sabi ko, ito ba yung deserve ko? Pero ito yung binigay ng Panginoon. Kaya blessing po talaga, na talagang pag tayo po, we have the fear of the Lord, we will have a prosperous life. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways, for thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. A man that has the fear of the Lord will have number 1, prosperous life. Number 2, a peaceful life. Kapag meron po kayong takot sa Diyos, meron po kayong peaceful life. Sabi po sa verse 3 and 4, thy wife shall be as fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Listen to this. Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. Because he feared the Lord, because meron siyang takot sa Diyos, binless po siya ng peaceful life. Sabi po ng isang kataga, or hindi ko lang kung tawag po doon na kataga, sabi niya, happy wife, happy life. Kapag masaya daw po ang iyong asawa, ang iyong asawang babae, ang happy, yung iyong wife, masaya din daw po ang buhay niyo. Pero sinasabi ng Bible, the fear of the Lord, yun lang po ang sikreto ng isang masayang pamumuhay, masayang buhay. Di ba? Kapag ang asawa niyo po, may fear of the Lord,
at ikaw po mismo may fear of the Lord, at ang tinuturo sa mga anak nyo, fear of the Lord, yun po ang masayang buhay. Di ba yung husband and wife? Bakit lagi nag-aaway? Ako po, ikakasal na po ako soon. Pero mga advice sa akin, sabi nila, lumagay ka daw sa tahimik. Pero totoo niyan, napakaingay ng buhay pag-aasawa. Pero yun po yung mga sinasabi nila, alam ko po, joke lang po yun. No? Joke lang naman po yun. Pero siguro may konting katotohanan po noon. Pero alam niyo po, kapag may fear of the Lord, di ba, sure po yun eh. Sure po yun na talagang yung buhay niyo bilang mag-asawa dahil kayo po ay founded by the Lord. Yung inyong family, founded by the Lord. Ibe-bless po talaga kayo ng Lord even in your marriage. Yung husband and wife, di ba? Lagi po yan, di ba? May mga pagkakaintindihan pero dahil may fear of the Lord, yung asawa nagpapasubmit sa kanyang husband. Yung wife nagpapasubmit sa kanyang husband. Yung husband, di ba? Dahil sinabi ng Bible, love your wife. O, dahil may takot sa Diyos, yung husband, ginagawa niya yung love your wife. Yung wife, ginagawa niya yung submit to your husband. Kaya nga po sa may mga asawa dito, yung sa mga wife po dito, sinabi po ng Bible, submit to your husbands. Kaya kapag sinabi submit to your husbands, ito po yung sinabi ng Bible, gawin po natin yun. Pero of course, balanse po ang turo ng Bible. Sabi po ng Bible, husbands, love your wives. Yan, kaya pagdating po sa peaceful life, kung gusto mong maging peaceful ang pamumuhay mo ng inyong pamilya, gawin po natin itong sinasabi ng Bible, have the fear of the Lord, obey the Lord, to receive such blessings. Di ba, yung maayos na marriage life, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Di ba, yung preaching na ating Pastor Norman kahapon, ano po yung fear of the Lord? It means to be wise. Di ba, yung magkaroon ka, take wisdom. Di ba, yung magkaroon ka ng decision or ng decision to turn away from wickedness. And also, to walk in the ways of the Lord. Yun po yung kailangan para magkaroon po tayo ng magandang pamumuhay, magandang pamilya. Ang kailangan po nun, yung tayo po mismo, we turn away from wickedness, yung mga tukso, yung mga bagay na makakasira sa ating pamilya, let's turn away from that wickedness. Let's have the wisdom to choose for our family. At ano po yung magandang pagpili, yung lagi natin piliin, yung kalooban ng Panginoon. That's wisdom. Yung lagi natin pipiliin ang kalooban ng Panginoon sa ating pamilya, sa ating buhay. Pag sinabi ng Bible na tayo ay umattend, mag-church, diba, isama natin ang ating buong pamilya. Kasi ang ating pamilya, mas magiging masagana po yan, mas matuturuan ng mas maayos, magiging mas maganda yung inyong relationships kapag tayo po ay nasa church. Imagine yung mga pamilya po na wala sa church, nagkakasira pa po, how much more tayo? Pag tayo pa ay wala sa church, tayo ay mga Kristiyano, tayo wala sa church, mas mahirap po yun, mas lalo tayong prone. So kung tayo po ay nasa church, diba, mas lalo po nasa safeguard yung ating relationships. Yun po yung magandang pamumuhay. Yun po yung sinasabi ng Bible with regards to the fear of the Lord. These verses emphasize the result of obeying God. The man who learns to follow God is a wise man. For he has chosen that which is good. With God, we can live in abundance. Yung mga relationships will be fruitful, and the children will be blessed as they grow up in the Lord. Hindi lang po yung marriage life, hindi lang po yung husband and wife ang maayos po dyan. Even yung relationship ng parents at ng children. Yun po yung maayos po dyan. I remember, di ba, isang istorya, yung Amerikano, Chinese, tsaka yung Pilipino, nag-uusap sila para sila makakatawid doon sa bundok. So yung Amerikano, sabi niya, sige, in English po to in English. Sabi niya, let me call my airplane. So sumakay po siya ng airplane, nakatawid po siya ng bundok. So yung Chinese naman, sabi niya, okay, let me call my helicopter. So tinawag po niya yung helicopter, nakatawid po siya ng bundok. Yung Pinoy, ang ginawa po niya, naglabas po siya ng cellphone. Tumawag po siya, Mama, sunduin mo na ako dito. At maya-maya, yung mama niya, dumating, lumilipad, gumagano'n yung mama niya. Anak, andyan ka na ba? O, sige, sumakay ka na sa likod ko. Ayan, nakatawid po siya ng bundok. Manananggal po pala yung nanay niya, no? So, alam niyo po, di ba, ang ibig sabihin ko lang po doon, mag-ayos po yung relationship Yung maayos na relationship ng nanay at ng anak, ng tatay at ng anak. Nagkakaproblema po ang isang pamilya kapag po yung relationship ng, alam niyo po yun, ng children and parents,
Di ba? Nagkakaroon ng problema eh. Kunyari, yung parents, dahil yung mga parents, hindi naman po nag-aral yan ng parenting. Kumbaga, wala naman pong course about parenting. Pero syempre, dahil parents kayo, kailangan step by step, natututunan po nila yan. And yun po hindi naiintindihan ng mga kabataan ngayon. Na yung mga nanay nila, yung mga tatay nila, hindi naman po nag-aral ng parenting yung mga yan. So, dapat they have to understand kung meron po silang mga pagkukulang. And yung mga children naman ngayon, di ba, yung mga parents naman ngayon, minsan, di ba, hindi na naiintindihan yung kanilang anak. Ano ba yung gusto na, alam mo, minsan, sa akin po, ang nakikita ko po problema ng isang parent at isang children is the communication itself. Minsan wala pong communication. Hindi na communicate ng anak yung kanyang feelings, hindi na communicate ng parents ng maayos yung kanyang feelings. So nagkakaroon po ng disconnect. Pero alam niyo po, when we have the fear of the Lord, we do what the Lord wants us to do. Nagkakaroon po tayo ng wisdom, and because we have the wisdom, naaayos po natin yung ating relationships. Kaya yung tao po dito, sinabi po sa verse 3, yung kanyang wife, fruitful, yung kanyang mga anak, di ba, like olive plants round about thy table. Ibig sabihin, parang madaming mga anak. At ito po, it speaks of a happy family. The secret to a happy life is the fear of the Lord. Kung gusto pong maging masaya ang iyong pamilya, magkaroon ka ng fear of the Lord. I'm talking about, ako po ay nakikipag-usap sa mga nanay, sa mga tatay, at sa mga anak. Individually, let's have the fear of the Lord at aayusin ng Panginoon ang ating mga relationships sa ating kapamilya. Sabi po ng Proverbs chapter 14 verse 26, in the fear of the Lord is strong confidence, and His children shall have a place of refuge. You want a peaceful life? Sabi po ng Bible, in the fear of the Lord, we will have strong confidence. Kapag tayo po ay nasa Panginoon, meron po tayong confidence sa Panginoon. Pwede po tayong lumapit sa Panginoon. At ang sabi po ng Bible, His children shall have a place of refuge. Meron po tayong matatakbuhan sa Panginoon. Ang kailangan lang po ng Panginoon, makita po sa atin na tayo talaga, meron tayong takot sa Kanya. Meron tayong willingness na tayo ay sumunod sa Kanya. Na talagang tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon. A man that has the fear of the Lord, a man that has the fear of the Lord will have a prosperous life. Pangalawa po, a peaceful life. And last, a pleasing life. Kapag ang tao po may fear of the Lord, meron po siyang pleasing life. Dalawa po yan. Pleasing life sa Panginoon at pleasing life, yung ikaw mismo, napaplease ka sa pamumuhay mo, napaplease ka, kumbaga ikaw ay satisfied, contented. So dalawa po yung meaning po ng point na yan. Yung una po, pleasing life sa Panginoon, sa harap ng Panginoon. While the other one, yung ikaw ay contented, satisfied with your life. Psalms 128 verse 5, the Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel. Imagine this person, hindi lang po siya prosperous, hindi lang po peaceful yung kanyang pamumuhay, he lived a long life. Mahaba po yung kanyang naging pamumuhay. Sabi po ng Bible, di ba? Thou shalt see thy children's children. Alam niyo po, ito po yung enjoyable life. Enjoyable life full of worship. Sabi po ng Proverbs chapter 10 verse 27, the fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Kaya hindi po ako niniwala sa sinabi ng kasabihan na kapag masamang damo, mahirap mamatay. Hindi po ako niniwala doon dahil hindi po yung biblical. Ang sabi ng Bible sa Proverbs 10:27, the fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Kapag tayo daw po may takot sa Diyos, ipopolong daw po ng Panginoon ang ating buhay. Ano po ba yung mga kasayahan ng mga lolo at lola? Di ba, ang kasayahan po nila, yung mga apo nila. Kapag nakakita po kayo ng isang lolo, tapos may lolo-lola, tapos may mga apo, di ba, yung ngiti nila eh. Kaya nga yung mga apo, yan po yung mga kasangga po nila, yung mga lolo at lola nila. Di ba? Kasi alam nila, yung mga lolo at lola nila, hindi sila papaluin. Ewan ko, may namamalong lolo at lola. Hindi sila basta-basta papagalitan. Yung iba pang lolo at lola, i-spoil pa sila. Kasi nga po, yung mga lolo at lola, yun po yung kasiyahan nila, yung makita po nila na yung kanilang anak, magkaroon ng anak, mga apo nila, at makita nila, di ba, yung mga apo nila lumalaki na katulad ng pagpapalaki nila sa kanilang mga anak. Kapag tayo po may fear of the Lord,
We will enjoy our life to the fullest. Yung iba po kasi, dahil walang fear of the Lord, they enjoyed their life to the fullest. F-O-O-L-E-S-T. Fullest, di ba? Parang full. Pero tayo po, kapag tayo po nagkaroon ng fear of the Lord, we will enjoy our life to the fullest. F-U-L-L-E-S-T. We will enjoy our life. Maniwala po kayo, sinabi po mismo ng Bible nito, na kapag tayo daw po ay meron pong fear of the Lord, tayo po ipapulong ng Diyos ang ating buhay at makikita po natin yung ating mga apo-apo. Enjoy life to the fullest, enjoy life full of worship. The fear of the Lord is about giving reverence to Him and recognizing the power of the Lord to bless His people. We worship the Lord not only because of the blessings we receive, but because of His goodness and mercy sa ating buhay. Yung tayo po namuhay ng mahaba at sa ating mahabang buhay na ipakita po natin sa Panginoon na tayo ay nagpupuri po sa Kanya. Napakaganda pong testimony po niyan. Naalala ko po yung aking lola. Yung aking lola po, si nanay, patay na po siya ngayon, nasa langit na po siya. At hindi po ako nakakatulog kapag siya po ay hindi pa nakakauwi sa bahay. Kasi minsan buwibisita po siya sa aking mga pinsan, sa kanyang mga anak. So ang ginagawa po niya, magbabiyahe po. Dahil sa Cavite naman po, wala pa po yung talaga mabilisang biyahe. Talagang matagal ang biyahe noon. Lubak-lubak ang daan. So ako po, dahil ako po ay laki kay lola, laki sa lola ko po. Si PNG po kasi, natutulog po yan kila mami at daddy po sa kwarto. Ako po, sa sala po ako natutulog. Kasama po, katabi ko po ang lola ko. Kaya yung lola ko po, pag wala po yan, hindi po ako nakakatulog. Lagi lang po ako nasa pinto, nakaganon po ako sa pinto. Awang-awa po sa akin yung aking mga magulang. Kasi hindi nila ako mapatulog eh. Talagang nakaganon lang po ako sa pinto, naghihintay lang po ako. Yun lang po yung ginagawa ko. Naalala ko po yun, kagat-kagat ko po yung unan ko po, kagat-kagat ko yung aking kumot, naghihintay ako kay nanay, talagang hindi po ako umiiyak. Talagang nakatingin lang po ako sa labas, hinihintay ko lang po yung bawat tricycle na excite po ako eh. Pero pagdating po ng lola ko, pagdating niya, pagpasok ng pinto, talagang grabe po yung kasiyahan ko kasi alam ko po, makakatulog na po ako kasi antok na rin po ako. Pero hindi ako makatulog na wala po yung lola ko. At yung lola ko naman po, pag nakita niya po ako na naghihintay po sa kanya, talagang matutuwa po siya, sobrang tuwan-tuwa po siya. Kaya nga, kami pong family, we are very blessed na nagkaroon po kami ng lola na Christian na nag-lead po sa amin, isa sa mga nag-impluwensya po sa amin to attend the church, na maging isang Kristiyano. Naalala ko po yung kwento ng lola ko dati, na habang siya po ay, nagbabasa daw po ng Biblia, mayroong isa daw po magbubuko, na talagang minamak po siya, parang niloloko po yung pagbabasa ng Biblia. So habang niloloko po ng magbubuko na yon, so habang naghahati po siya, imbis na mahati niya po yung buko, nahati niya po yung kanyang daliri. Ganun po yung nangyari sa kanya. Bakit po? Kasi po, niloloko niya po yung pagbabasa ng Biblia eh. Wala po siyang fear of the Lord. O ngayon, na-experience niya na kapag diloko niya yung salita ng Diyos, yung ma-experience po niya. Yan po isa sa mga kwento po sa akin ng lola ko nung nagbabasa daw siya ng Biblia. Kaya I believe yung lola ko, nung latter part ng kanyang buhay, although mahirap po sa kanya, alam niyo po yung lola ko, namatay po siya, natutulog lamang po siya. Namatay po siya, talagang, sabihin natin, hindi na po siya naghirap ng sobra-sobra. At alam ko po na enjoy po niya yung kanyang Christian life because meron po siyang takot sa Panginoon. Do you want to enjoy your life? Do you want to have a happy life? Fear the Lord. Fear the Lord and depart from evil. A man that has the fear of the Lord will have a prosperous life. A man that has the fear of the Lord will have a peaceful life. And a man that has the fear of the Lord will have a pleasing life. Pleasing life po ba so far yung buhay mo? Ibig sabihin, nalulugod ba ang Diyos sa pamumuhay mo? Dapat hindi lang po yan sa salita eh. Dapat talaga nakikita po yan sa ating gawa. Bilang isang Kristiyano, dapat nakikita po sa atin na talagang pleasing po yung ating buhay. Na talagang sa mga ministry tayo po yung laging kaagapay ng ating pastor, yung ating pamilya, laging sa mga supporters ng ating mga ministries, ng ating church. Doon po tayo magiging masaya. Yun po yung sekreto ng isang masayang buhay, ng isang maligayang buhay. Yung magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. At ang makukuha po natin doon, prosperous life, peaceful life,
At yung huli po, pleasing life. Yung talagang maging kalugod-lugod ko sa Panginoon at yung appreciate mo sa buhay mo, maging kontento ka, maging satisfied ka na lahat ng nagawa mo noon, it's because you have the fear of the Lord. There are only 2 verses na gusto ko pong iwan sa inyo ngayong gabing ito, na gusto ko po, ito po yung pagbulay-bulay nyo mamaya sa inyong personal devotion. And I want to read this verse. Psalms chapter 111 verse 10. Psalms chapter 111 verse 10. Sabi po dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all they that do His commandments. His praise endureth forever. If you have the fear of the Lord, that is the beginning of wisdom. Tumatama yung mga choices mo sa buhay mo kasi ang nag-lead na sa'yo, Panginoon eh. You are being led by the Lord. At sabi sa dulo, His praise endureth forever. Naging kapuri-puri ang buhay mo sa harap ng Panginoon. Kasi talagang pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, kapag meron kang fear of the Lord, ang pinapupurihan mo, ang sinasamba mo, ang wino-worship mo, Panginoon. And yung last verse po na gusto ko pong pagbulay-bulayan po ninyo, Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. In other translation, this is the purpose of man, to fear the Lord and to keep His commandments. Pag binasa niyo po yung book of Ecclesiastes, marami po dyan, sabi ni King Solomon, everything is vain. Lahat yun walang kabuluhan. Ang meron lamang kabuluhan, yung matakot ka sa Diyos, yung magkaroon ka ng takot sa Diyos, at sundin mo ang kalooban ng Diyos. Do you fear the Lord? Do you have the fear of the Lord? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa inyong kabutihan po sa amin. Salamat po sa gabing ito na nakapag-aral po kaming muli ng inyong salita. Lord, help us Panginoon to appreciate this chapter, Lord, at sa aming pagbubulay-bulay mamayang gabi Panginoon sa aming mga personal devotions. Lead us Panginoon sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kami Panginoon na mag-develop po Panginoon. Talagang magawa po namin ang inyong kalooban at magkaroon po ng fear Panginoon sa inyong salita Panginoon, sa inyo Panginoon, na wag po namin gawin Panginoon yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyong harapan. Help us to always do yung inyong kalooban, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan po sa amin. We pray for our beloved Bishop. Palakasin niyo pa rin po Lord siya at natulungan niyo pa rin po Lord siya sa kanyang mga ginagawa, Panginoon, sa kanyang mga ministries, lalo na Panginoon. Malapit na po, Panginoon, yung aming event this May, Lord. Help him, Panginoon, na makaipon ng maraming lakas, Lord. At tulungan niyo po siya, Panginoon, sa kanyang mga decisions, Panginoon. Always give him wisdom, Panginoon. And we also pray, Panginoon, for our resident pastor, Pastor Norman. Tulungan niyo pa rin po Lord siya. Pagpalaan niyo pa rin po Lord siya as help, Panginoon, our beloved Bishop, Panginoon, bilang gabayan niyo pa rin po ang bawat isa, Panginoon, ngayong gabing ito, at pagpalaan niyo po kami. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan po, salamat po sa lahat po ng nakinig ngayon at sa lahat ng sumuporta po sa ministry po ito. At naway kayo po ay magkaroon po ng masarap na pagtulog po mamayang gabi at magandang gabi po sa bawat isa. To God be the glory. I thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day.
invite you to the water free, where thirsty spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, and now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful sublime. Drinking